Ang paglalakbay sa himpapawid ay isa sa mga pinaka-panapanabik na bagay na dapat gawin sa mundong ito. Ito rin ang pinakamabilis na paraan ng paglalakbay sa mundo. Ang mga eroplano na ginagamit upang lumipad mula sa isang lugar patungo sa isa pa ay maaaring magdala ng mga tao sa iba pang mga kontinente, bansa at sa mga karagatan sa loob lamang ng ilang oras. Nagkakaroon ng panahon na ang mga ganoong kalayuan ay nilalakbay sa mga araw at linggo sa pamamagitan ng mga barko sa tubig o paglalakbay sa mga kalsada. Sa pag-unlad ng teknolohiya, may mga eroplano na tumatagal lamang ng ilang minuto upang makarating sa kanilang destinasyon. Sa video na ito ay i-highlight natin ang nangungunang 10 pinakamabilis na sasakyang panghimpapawid sa buong mundo. Nakakamit ng mga eroplanong ito ang pinakamataas na antas ng bilis na hindi kayang gawin ng ibang sasakyan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell bilang suporta at para na rin updated ka sa mga bagong video. Kaya, simulan na natin. Number 10. Sukhoi Su-27 Flanker. Ang Sukhoi Su-27 Flanker ay binuo ng Unyong Soviet noong 1970 hanggang 1980. Ang twin-engine fighter jet na ito ay pangunahing ginagamit upang matiyak ang aerial superiority. Kabilang na ang aerial warfare missions nito. Maihahambing ito sa F-15 Eagle at Grumman F-14 Tomcat. Ang Su-27 ay isang pang-apat na henerasyong fighter jet na may kakayahang umabot sa bilis na hanggang Mach 2.35. Sa nilalayong operating altitude nito na may saklaw na 3,530 kilometers. Sa kabuuan ng produksyon nito, mula 1982 at hanggang sa kasalukuyan, ay nakapaglabas na ito ng 680 unit. Number 9. General Dynamics F-111 Aardvark. Ang General Dynamics F-111 Aardvark ay isang multipurpose tactical fighter bomber na may kakayahang supersonic na bilis. Ang sasakyan na ito ay isa sa pinaka-controversial na sasakyang panghimpapawid na lumipad kailanman. Ngunit, nakamit nito ang isa sa pinakaligtas na mga rekord ng pagpapatakbo sa kasaysayan ng US Air Force at naging isang napaka-epektibong sasakyang panghimpapawid sa anumang panahon. Ang F-111 Aardvark ay hindi isang fighter jet, ngunit isang tactical bomber na may kakayahang lumipad na aabot sa Mach 2.5. Bago ito nawala sa serbisyo noong 1998, siyam na hardpoints, 2 weapon base at nakapaghatid ng kargamento na aabot sa 14,300 kilo na mga bomba, isang bombang nuklear, mga air-to-air missiles at isang 2,000 round machine gun ay maaaring mailagay. Gayunpaman, dahil sa papel ng Aardvark sa himpapawid, ay bihira itong nilalagyan ng baril. Number 8. McDonnell Douglas F-15 Eagle. Ang F-15E Strike Eagle ay isang twin-engine, all-weather fighter na siyang backbone para sa air superiority ng Air Force. Ang disenyo nito ay napatunayang walang makakatalo sa air-to-air combat na mahigit sa 100 aerial combat victories. Ang twin-engine at thrust-to-weight ratio ng Eagle na halos 1:1 ay maaaring itulak ang 18,000 kilo na sasakyang panghimpapawid sa higit sa 2.5 beses na bilis ng tunog. Ang F-15 ay isa sa pinakamatagumpay na sasakyang panghimpapawid na ginawa at nasa serbisyo pa rin ng US Air Force. Number 7. Mikoyan MiG-31 Foxhound. Ang Mikoyan MiG-31 Foxhound ay isang Russian Built Interceptor aircraft. Ito ay dinisenyo upang dumiretso ng napakabilis upang maharang at sirain ang mga sumasalakay na eroplano, bilang isang modernized na kapalit sa mas lumang MiG-25 Foxbat noong huling bahagi ng 1970 at unang bahagi ng 1980. Ito ay may bilis na aabot sa Mach 2.83. Number 6. XB-70 Valkyrie. Ang XB-70 Valkyrie ay isang natatanging sasakyang panghimpapawid na may 6 na makina na magkakasamang nakapagpapabilis ng 240,000 kilo na sasakyang panghimpapawid sa bilis na Mach 3. Ang bilis na ito ay nagresulta sa pag-init ng frame ng sasakyang panghimpapawid hanggang sa 330 degrees Celsius sa ilang lugar. Ang matinding bilis ay kailangan para sa dalawang dahilan.
Una ay upang mapabilis ang layo mula sa mga interceptor ng Soviet, at pangalawa, upang makatakas sa pagsabog ng mga bombang nuklear na kaya nitong ihulog. Ang sasakyang panghimpapawid na ito ay unang lumipad noong 1964 at ngayon ay wala na sa serbisyo. Dalawa lamang sa mga ito ang nagawa. Number 5. Bell X-2 Starbuster. Ang Bell X-2 ay isang rocket-powered, swept-wing research aircraft na dinisenyo upang siyasatin ang mga structural effect ng aerodynamic heating, pati na rin ang stability at control effectivity sa matataas na bilis at altitude. Ang programang ito ay pinagsama-samang binuo noong 1945 upang tuklasin ang mga problema sa aerodynamic ng supersonic na paglipad at upang palawakin ang bilis at mga rehiming altitude na nakuha sa naunang X-1 na serye ng sasakyang panghimpapawid ng pananaliksik. Ang Starbuster ay isang pagpapatuloy ng programang X-2 at kaya ang lugar ng pagsisiyasat nito ay upang makita kung paano kumilos ang mga sasakyang panghimpapawid kapag lumilipad sa bilis na mas mataas sa Mach 2. Ito ay hindi nagdadala ng anumang mga armas at nagtatampok ng backswept wing na naging dahilan upang magkaroon ito ng kaunting air resistance at nagawa nitong makamit ang nakakamanghang bilis na 3.196 Mach noong 1956. Gayunpaman, matapos matamo ang bilis na ito, ay ang piloto na si Milburn G. App ay gumawa ng mabilis na pagliko at ang sasakyang panghimpapawid ay bumagsak ng wala sa kontrol. Hindi niya mabawi ang kontrol sa sasakyang panghimpapawid at naka-bail out. Sa kasamaang palad, ang maliit na parachute lamang ng escape shuttle ang nabuksan at tumama siya sa lupa sa sobrang bilis. Ang nakamamatay na pag-crash na ito ay nagtapo sa Starbuster program. Ngunit, ang Bell X-2 ay isa pa rin sa nangunang 10 pinakamabilis na sasakyang panghimpapawid sa mundo. Number 4. Mikoyan MiG-25 Foxbat. Ang Mikoyan Gurevich MiG-25 ay isang napakabilis na interceptor at reconnaissance bomber aircraft na ang bilis nito ay hindi pa rin tugma sa ngayon. Ito ay dinisenyo ng Mikoyan Gurevich Bureau ng Unyong Soviet. Unang inilipad bilang isang prototype noong 1964 at nakapasok ito sa serbisyo noong 1970. Sa pinakamataas na bilis ng Mach 3.2, malakas na radar at 4 na air-to-air missiles, ang MiG-25 ay nababahala sa mga kanlurang tagamasid at nag-udyok sa pagbuo ng F-15 Eagle. Number 3. Lockheed YF-12. Ang jet na ito ay isang American interceptor prototype na may pinakamataas na bilis na aabot sa Mach 3.35. Kamukha nito ang SR-71 Blackbird at nagtatampok ng 3 air-to-air missiles. Ang dahilan para ito ay halos kamukha ng SR-71 ay dahil sa ang SR-71 ay nakabatay sa YF-12. 3 YF-12 lamang ang nagawa, ngunit ang programa nito ay nakapasok pa rin sa mga aklat ng kasaysayan na may mga talaan ng pinakamataas na bilis, pinakamataas na altitude, at pinakamalaking interceptor. Number 2. Lockheed SR-71 Blackbird. Pagkatapos ng pagpapakilala nito noong 1966, ginamit ito ng parehong US Air Force at NASA. 32 Blackbirds ang binuo at lahat ay ginamit para sa reconnaissance at experimental na pananaliksik. Itinampok nito ang stealth technology, ngunit kung ito ay laban sa lahat ng posibilidad na nakita ng mga pwersa ng kaaway, maaari itong malampasan ang mga interceptor o surface-to-air missiles na pinaputok dito dahil sa kamanghamanghang bilis nito. Ang Blackbird ay napakabilis na ang hangin sa harap nito ay walang oras upang makawala, kaya nagkakaroon ng malaking presyon at nagtataas ng temperatura. Ang temperatura ng sasakyang panghimpapawid na maaaring umabot ng ilang daang degree ang taas ay nagpapalawak ng metal, kaya kinailangan itong itayo ng 2 maliit na piraso. Dahil dito, ang SR-71 ay talagang tumatagas ang langis kapag ito ay nakatayo. Ang SR-71 ay binuo bilang isang long-range strategic reconnaissance aircraft na may kakayahang lumipad sa bilis na higit sa Mach 3.2 at sa 85,000 talampakan. Number 1. North American X-15. Ang North American X-15 ay ang sasakyang panghimpapawid na may kasalukuyang world record para sa pinakamabilis na manned aircraft. Ang pinakamataas na bilis nito ay nasa Mach 6.70 o nasa 7,200 km per hour.
na natamo nito noong October 3, 1967. Upang maging matatag sa mga napakataas na bilis, kailangan itong magkaroon ng malaking wedge tail. Gayunpaman, ang downside nito ay nasa mas mababang bilis, ang pagkaladkad ay napakalaki mula sa gayong buntot. Sa makatuwid, ang isang B-52 Stratofortress ay kinakailangang dalhin ito sa taas na humigit kumulang 14,000 metro bago ito ihulog, kung saan sinindihan nito ang sarili nitong mga makina. Isipin mo na lamang na nakaupo ka sa isang rocket na may sukat lamang na 15 metro ang haba at pagkatapos ay binagsak. Tiyak na isang tunay na kahangahangang pakiramdam. Ginamit ang X-15 sa sobrang bilis kaya hindi ito gumamit ng mga tradisyonal na paraan para umiwas. Ngunit sa halip na gumamit ito ng mga rocket thruster, naging posible nitong maabot ang mga altitude na mas mataas sa 100 kilometro, na isa sa mga talaan nito sa mundo.